Amen at puri po ng ating Panginoon sa umaga ito. Maraming po salamat sa ating po Panginoon, for this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Man shall not live by bread alone, but man shall live by every word that proceedeth, from the mouth of God. Welcome po sa devotions po natin sa House of Worship. We are still on the topic po of Follow Me. Number 20 na po tayo. And I praise God po sa mga pag-aral po natin. Nakita po ng bawat isa kung paano po, kung ano po yung gagawin po natin in following the Lord Jesus Christ. First, we needed to know that we are the Lord Jesus Christ. Pag may-ari po tayo ng ating pong Panginoon, we were purchased by the blood of Jesus, by that precious blood of Jesus, that we are part of the kingdom of God, that we are sons and the living of the living God, that we are, tayo po ngayon, we are in the flock po of the shepherd, the good shepherd po. At sabi pa rin po ng ating Panginoon, we needed, in following the Lord Jesus Christ, before we can follow the Lord Jesus Christ, we needed to hear from the Lord Jesus Christ. At makita rin po natin sa mga pag-aral po natin, some will going to say something unto us. Pero po sabi po ng ating Panginoon, we needed to flee from them. If we didn't hear anything about the Word of God, na meron pong nagsasalita, nagpapahayag po sa atin, na sinasabi salita po ng ating Panginoon, kapag hindi po natin nakita that these are the words of God, we're going to flee from them. At ngayon po, gusto ko pong makita po natin the relationship po ng ating pong Panginoon, kung paano po ikinumpara ng ating pong Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon that the Lord Jesus Christ became the door, that we came in, we have gone through Him para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. We were saved, and then we're going to get in and get out, and we're going to find pasture po. At ang titignan po natin ngayon, gusto ko po makita po natin ngayon, kung paano po, sinabi po natin, kung ano po yung relationship na ito. Makita po natin ito sa it is the relationship between the shepherd and the sheep. Makita po natin dito sa John chapter 10, verses 14 to 17 po. Tingnan po natin ano po. Sabi ng ating Panginoon, I'm the good shepherd, and I know my sheep, and I'm known by mine own. As the Father knows me, even so I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I think, yung po munang dalawang verses po, sabi po ng ating Panginoon, I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by mine own. So, yun po yung relationship po ng ating Panginoon. Kilala po tayo ng ating pong Panginoon. Ang response po natin, we needed to know our Lord Jesus Christ also. We needed to know Him. Ito po yung pong kailangan po natin. He knows us. We needed to know God. And in knowing God, alam na po natin, in knowing God, in knowing the Lord Jesus Christ, is everlasting life. And in knowing the Lord, you're going to know every good and perfect gifts po na binigay po niya sa atin. We're going to know more and more of the glory that had been given to each and everyone. Tingnan pa rin po natin, kailangan po natin makilala po ang ating Panginoon. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I'm known by mine own. Kaya po, paano po ikinumpara ng ating pong Panginoon ito? Tingnan po natin ano po. Sa verse 15, ito po isahin po ng ating Panginoon, as the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Ulitin ko po yun, kailangan po magkasunod kagad ito. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I'm known by mine own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Kung titignan po natin ito daw po yung relationship natin sa ating Panginoon. The Lord Jesus Christ knows us, and we know the Lord Jesus Christ.
Itong relationship po natin sa ating pong shepherd is the same relationship of the Lord Jesus Christ. God the Father knows the Son, and the Son knows the Father. It means to say po, it is so binding po. It is the relationship po of the Lord Jesus Christ and the Father, being the Father and the Son. And that relationship po of the Father and the Son, ito po, the Father knows the Son, and the Son, our Lord Jesus Christ, knows the Father. Ganon din daw po yung relationship po natin sa ating pong Panginoon. The Lord Jesus Christ knows us, and we know the Lord Jesus Christ. Ibig po sabihin, kung yung mga pinag-aralan po natin, we're going to be one with the shepherd. The shepherd and the sheep are one po. Ganon din kung paano po ang Ama and our Lord Jesus Christ are one, because God knows the Son, and the Son knows the Father. And it is, makita po natin, it is so binding that no one can separate the Father and the Son. It's the same thing with us po. When He made us His sheep po, nung tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon, naging parte po tayo ng flock po ng ating pong Panginoong Yesus. And this one, it is also binding that no one can separate us from the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ knowing the sheep, and the sheep knowing the Lord Jesus Christ. At tandaan po natin, it is so binding. No one can separate us from that relationship. At nakita po natin sa salita po natin, no one can separate us from the love of our Lord Jesus Christ. At maraming po salamat sa ating pong Panginoon, sa lahat po yung mga nasa live streaming, sa lahat pa po na makakapanood po ng live streaming ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw po ito, at sa mga susunod pa pong mga araw. And glory to God po.